Narito na naman tayo para pag-usapan natin si Easy Ride. So, kung mapapansin nyo kasi, nung mga nakaraang upload ko, puro adventure po ang aking ginagawa, yung pag-aakyat sa mga matataas na bundok. Pero ang dala ko noon, hindi ako nakamotor. Naka-four wheels po kami. So marami kasi ang nagtatanong, kaya gusto kong i-review ulit si Easy Ride dahil 2 years and 3 months na ito. Gusto ko ulit i-review dahil marami nagtatanong na, Boss, kumusta na ang Easy Ride mo? Maayos ka ba? O sira na? O ano pa man nangyari sa kanya? So kaya naisipan ko, i-review natin ulit kasi marami ang umaasa dito sa ating pagre-review. Dahil marami ang gustong kumuha nito pero nagkaalangan sila. Dahil nga ang sabi, ang balita ay sirain talaga si Easy Ride. So kung napapansin nyo yung mga nauna kong mga vlog, lahat yun. Kung ano yung troubleshooting nating nararanasan, sinishare ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea na kung kukuha ba talaga kayo o hindi. So yung panel board na i-share ko na sa inyo yan, yung sensor, yung pagtigil ng makina tuwing tayo ay nagmumotor. So na-share ko na lahat sa inyo yan. At yung huli kong vlog nito at ang sinasabi ko na tukoy na yung pinaka-main na issue ni Easy Ride, yung ignition socket niya dito sa bandang kanan, sa ilalim. May tatlong wire dyan na nakabalumbot. Yung pinakamaliit na socket dyan, yung naglulos kapag nalulubak, namamatay. Yun ang sanhi ng pagkamatay ni Easy Ride. Pero walang problema yan sa makina. Kapag natukoy nyo na yung problema nito, hindi na yan, wala nang sakit sa ulo. Yung mga naranasan natin, mapupundihan tayo ng fuse. Natural lang yan, kahit anong motor yan. Branded man o hindi, nasisira talaga yan. So yung sensor, ganun din. So ngayon, mula nung matuklasan natin yan, hindi na yan naulit pa. Dahil nga, alam na natin ang troubleshooting paulit-ulit lang yan. So bago yan, dito kasi, hindi ko ito scripted na pagbablog. Kung ano yung naranasan ko dito sa loob ng 2 years and 3 months, yun din nasasabihin ko. Ang gusto ko kung ano yung nararamdaman ko, kung nasisira siya o sirain man talaga siya, sasabihin sa yung totoo. Pero bago yan, silipin muna natin si Easy Ride kung talagang siya nga ay nalaspag na. Yan, kung mapapansin nyo si Easy Ride mula harapan, so yung kulay niya ganun pa rin, hindi pa rin siya nagbago. So yung kapaludo niya sa unahan, yung tagiliran, may mata rin siya. Tiger lock siya o kaya eagle lock. O yan nga pala, kapag gusto niyo maglagay ng mata, ayan, yan ang itsura niya. So gwapong-gwapo. So tingnan natin yung tagiliran niya. So hindi kumukupas ang kulay. O yan, yung panggilid niya, wala pa tayong kinakabit niya na kahit ano. So ito yung sa likuran niya, wala pa rin siyang plaka hanggang ngayon. Pabalik ako sa kasa, wala pa raw, hindi pa raw nare-release. Pero okay lang dahil meron naman tayong ORCR na original, hawak na natin yan. So hindi na problema. So ito yung makina niya. Yan, nakita nyo naman kung gaano talaga kalinis si Easy Ride. Ngayon, ang pinalit ko lang pala dito, nagpalit na ako ng bola. Gusto ko yung 14 grams pa rin. At nagpalinis na ako ng panggilid. Isang bisis pa lang ako nagpalinis ng panggilid, pero grabe pala. Grabe ang dumi. Ganito pala ang technique dyan. Kung ang motor mo ay ginagamit mo sa araw-araw, pinambiyahe mo, pinanglalamove mo o lumang hanap buhay, matakbo ka sa buong maghapon, dapat ang motor mo every 3 months, pinapalinis mo ng panggilid. O kaya tinitingnan mo na rin yung bola kung talagang kailangan ng palitan. At least makikita mo pa rin yung doon, yung belt mo kung may pitak-pitak na siya, machichik mo siya kapag every 3 months pinalinis mo. Kung ang motor mo ay araw-araw mo ginagamit. Pero kung katulad ni Easy Ride na ginagamit ko, umaga't hapon lang, trabaho, pasok, uwi, ganun lang. So dapat every 6 months pinapalinis na rin ang panggilid. Kasi sobrang dumi pala talaga. So yun lang ang masasabi ko, na kapag lagi mong ginagamit, alagaan mo lang yung panggilid. Pangalawa, yung sinasabi ko sa iyo kung paano siya mananatiling malinis. Mayroon na kasi ako dito ito papakita ko na sa iyo ng buo. Kapag ako naglilinis, mayroon akong glove na ganito. Yan. Mayroon akong glove na ganito. Dahil pag isinuot ko to, kahit saan ko isuot yung kamay ko, so hindi ako masusugatan, diba, sa mga singit-singit. Pangalawa, dapat meron kayong brush na mahaba, ganyan. Para doon sa mga singit na mga hindi kayang abutin ng ating daliri, ito yung mag-aabot. Ito yung doon sa shock natin, sa spring na pwede natin yan. Tapos yung water jet na pressurized na pang karwas, hindi na natin kailangan dito ang pump. Ikakabit mo lang to sa gripo, meron ng pressure yan. So yan lang po ang technique yan. Kaya nananatiling malinis si Easy Ride. Sa isang linggo, isang bisis ko siyang dinilinis. Ganun lang, umulan man umaraw, kailangan nating linisin. At ito yung pinaka gusto kong i-share sa inyo, yung langis na to. Ang pagbasa niyan, AMS oil. So grabe, nung ginamit ko to, dati kasi ang ginagamit ko yung top 1 na kulay green. Maganda rin yun. Pero mas maganda ito.
Grabe ang na-experience ko dito. Nung nilagay ko yan, mula nung nilagay ko, yung makina, kapag in-start ko, halos hindi ko na marinig yung kanyang redondo. Tapos pag nakaminor ako, kahit na hindi ko pinipigay yung silinyador niya, tumatakbo pa rin ako. Pinong-pino ang tunog ng makina. Tapos pakiramdam ko, napakadulas. Hindi kayo magsisisi. Tingnan mo. Yan, oh. Halos hindi mo marinig yung redondo niya. Sobra talagang pinong-pino niya, yung andar niya. Yun ang gusto kong i-share sa inyo na pwede mong gamitin kahit na hindi ka naka-easy ride, kahit naka-NMAX ka o DBA, DB ka, ano man, Suzuki, Yamaha, Honda, pwede mong gamitin yung langis na yan basta scooter. So hindi ka magsisisi. May kamahalan siyang konti pero sulit. Tapos ito pa ang dyan, kapag pinatay mo, pakinggan nyo, kung naririnig nyo ngayon sa mic, ayan, lalapit ako dito sa parting ayan, yan ang tunog niyan. Tapos pag pinatay mo to, wala kang maririnig na magalit. Di ba? Huminto lang. Wala kang narinig na so yun ang sikreto. At mayroon pa rin akong isi-share sa inyo dahil gusto ko rin magagamit nyo ito. Dahil kapag tayo ay nagmumotor, bago tayo umalis, dapat chine-check natin yung mga gulong. Ganyan. Pinipitik natin yan kung yan ba may hangin pa o wala na. Minsan tinatadyakan natin. Ngayon, meron akong nabili na isang pito na nabili ko sa online. Kung titingnan mo, kulay pula. Kapag wala pa siyang hangin, ito kasi nagtatatlong kulay. Kapag puno yung hangin ng motor mo, magiging kulay green. Kapag malambot, nagiging kulay dilaw. Kapag flat na flat talaga, nagiging kulay pula. Ngayon, meron akong yung isa nito na ikabit ko na dun sa panghuli. Ayan, di ba? So, titingnan natin ulit dun sa panghuli. Tapos ikakabit natin to sa unahan para makita nyo kung talagang yung pula na yan mawawala pag green yan. So, let's go. So, ito yung nasa hulihan na Tingnan mo. Ayan ang nasa hulihan. Ayan, nagkulay green na siya. Ayan, kulay green. Ayan, kasi nga punong-puno pa yung hangin niya. Kaya punta tayo dito sa unahan. So, ang kinabit ko dati dito is yung reflector na kulay green. Tatanggalin natin to. Tapos papalitan natin. Ito yung kakabit natin. Ayan, kulay pula. Ayan, pag naikabit natin yan, magkukulay green yan. Ibig sabihin, ayun na. Kulay green na siya. Yan. Kapag flat yan o malambot, magkukulay dilaw yan. Pero pag flat, magkukulay pula. Kaya dito pa lang malalaman nyo na. O yan ba, di ba? Napansin nyo? Doon pa lang malalaman nyo na bago kayo sumampa sa motor nyo, so malalaman nyo na pagtingin nyo lang sa pito ng ganyan, kulay green, okay ang hangin mo, diretso ka na. So yan lang po ang may share ko sa inyo ngayon. At wala naman akong maisasabing bad dito sa kay Easy Ride dahil dati nasabi ko na sa inyo yung mga sinauna natin vlog. So naging honest tayo doon. Maging hanggang ngayon honest pa rin tayo kung ano yung nararamdaman natin. Sasabihin natin para at least yung mga gustong kumuha nito may ideya na sila. At doon naman sa mga gustong gumamit nito, inuulit ko, gamitin nyo itong AMS oil. Hindi po kayo dyan magsisisi. Kapag yun ay nagamit nyo, tsak na babalik-balikan nyo siya. Kasi nung una kong binili yan, ang stock yan ko konti lang. Pero nung bumalik ako doon, nagulat ako sobrang dami. Kaya tinanong ko yung may-ari, bakit sobrang dami ng langis? Kasi hindi man na itong langis na to, yung mga nakabili raw ay bumabalik na. Yun po yung paulit-ulit nating Ngayon, kasi ang sabi ko nga sa inyo, every 6 months, o hindi pa dapat every 6 months. Dapat 3 months lang mag-sense oil na tayo. Kasi itong si Easy Ride, nagtiwala ako na aakala ko kasi okay lang hanggang 6 months. Hindi ako mag-sense oil kasi malapit lang naman ang tinatakbo ko. So nagulat ako nung mag-sense oil ako, maliit na lang ang langis na natitira. Buti na lang naisipan ko mag-sense oil. So ako na rin pala na ang nag-sense oil, hindi ko na dinadala sa kasa. Ako na yung nagbubukas. At saka yung langis niya, sobrang itim na talagang sunog na sunog. Kaya kailangan talaga every 3 months na change oil ka na. Mura lang naman yan. Hindi naman bigit sa bulsa. Kaya kung gusto mong alagaan ang motor mo, gastusan mo talaga. Kasi kung pababayaan mo yan, mas malaki ang gastos. So, yan lang. At doon naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat sa iyong panunood sa vlog na ito. Sana ay nagustuhan nyo. Pakishare naman at like ng video ito para mas marami pang makakapanood sa ating pag-vlog. Ngayon, bago tayo magtapos,
shout out nga pala kay Isidro Vlog dyan po sa Masbate at saka kay Rex Moto Vlog, kay Papa Jones TV, ang biyaherong Masbate nyo pero hindi mabayero. At siyempre shout out din kay John Navarro, ang may-ari po ng Daniela Falls Construction Services. Sila po ay gumagawa ng swimming pool kahit saan man sulok ng Pilipinas o maging sa international ay nakakarating na sila. So kung kayo po ay gustong magpagawa ng swimming pool, PM lang po kayo. Maraming salamat.